Sir, ganito muna. Oh, sir, pwede bang paki-explain ho muna sa amin, sa mga nakikinig ho natin, ano ba yung biglang lumutang sa kanilang mga nababasa, yung PISA? Ano ba yung PISA na yan, sir? Well, yung PISA, yung Program for International Student Assessment po, no? Ito ay pandaigdigan po ito, no, na ginagawa po, no, upang sukatin yung kapasidad ng mga bata. No? Sir Benjo, sorry na parang inaamin mo na rin na talagang medyo na ang teacher natin ay para bagang nanlalambot na, nawawalan na ng gana dahil ang pangit ng nagiging tulong o ayuda sa inyo ng gobyerno. Well, hindi po nagiging attractive ngayon yung ating teaching profession, ano. Nako, yan, and that is a violation of the constitutional mandate, no. Na sinasabi Yan, nasa ating linya ka-riding in tandem si Teacher Benjo Basas. Siya po ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Teacher Benjo, magandang gabi, live ka sa riding in tandem. Glenn at Henry. Yes, Sir Glenn and Sir Henry, magandang gabi po. Sir, ganito muna. Sir, pwede bang paki-explain ho muna sa amin, sa mga nakikinig ho natin, ano ba yung biglang lumutang sa kanilang mga nababasa, yung PISA? Ano ba yung PISA na yan, sir? Well, yung PISA, yung Program for International Student Assessment po, no? Ito ay pandaigdigan po ito, no, na ginagawa po, no, upang sukatin yung kapasidad ng mga bata, no. In terms of three main subjects, no, areas, no, learning areas po, no. Ito yung math, science and reading. No, so not necessarily English to kasi iba-iba naman ang wika, so reading, no. So kaya po ito ay ito ay ginagamit, no, ng lahat ng mga bansa halos, no, ng pandaigdigan, no, para tignan yung kanilang performance ng kanilang mga bata, yung kakayahan ng kanilang mga bata. Opo. Teacher Benjo, aminado rin kasi ang Department of Education dito, ayon nga kay Vice President Sara Duterte, masakit na katotohanan ito, sir. Saan po bang aspeto kung bakit medyo nangungulelata naman po yung ating mga aralin, no, hinggil dito, sir? Saan po ba natin nakikita yung pinaka-problema dito, sir? Well, sabi nga po namin, we attribute this, no, well, ang sabi dito ng ating kalihim, ang kanyang ang uncomfortable truth, no, itong description niya rito, no. Totoo naman po, no, kasi medyo malungkot, no. And considering na noong 2018, halos ganito rin yung ating performance. At medyo tumaas tayo ng ilang puntos, no, 2 puntos, 3 puntos. Pero yun lang, no, ibig sabihin hindi yan significant, no. At nandun pa rin tayo sa bottom, no, sa bottom 10 out of 80, no, countries, no, nalubahok dito sa PISA. Nandun pa rin tayo, no, sa kulelat, no. Yung term na kulelat ginagamit naman na natin, hindi naman na yan colloquial, ano po, no. Ibig sabihin nasa hulihan po tayo, pag-iiwanan, no, na pag-iiwanan, no. Tumaas tayo ng kaunti, no, kasi dati second to the last, no, last, at saka third to the last, no. Ngayon hindi naman, no, 6 to the last, no? Parang ganun po tayo, no. Pero nevertheless, talagang iba-iba yung factor. Marami po itong factor, no. Gusto po natin siyempre kilalanin din, no, na being the country, no, na may pinakamahabang lockdown na pinatupad sa buong mundo at pinakamahaba rin, no, na wala tayong in-person classes, no, talaga naka-apekto rin yan, ano. Take note, ang PISA 2018 po tayo sumubok dyan, no, sa Bali dyan, ano. Tapos 2022 yung sumunod. Noong 2018, lumabas yung resulta nung 2018 po, no, na PISA, no, I think noong 2019 yan lumabas, no. Nung lumabas ito, sana na-identify na natin saan tayo may kulang, no. At well, yung intervention po since 2018 o 2019 ay dapat yun na yung pinagtuunan natin ng pansin. Ng una, pansin, no? Pangalawa, pondo, no? Hindi yung, well, tapos ngayon sumubok na naman tayo, no? But even the Department of Education naman, no, they are not expecting naman, no, that we would perform better. Surprising, no? Kasi alam naman natin, wala naman tayong ginawang intervention, Ang ginawa nating intervention doon sa
curriculum, intervention doon sa teacher, no? Pinag-training natin yung mga teacher, binigyan natin ng maraming trabaho yung mga teacher, no? Pero nanatili, hindi naman natin binigyan ng mas maayos na sweldo at benepisyo. Hindi naman natin dinagdagan yung ating mga classroom base, no? Nadadagdagan nominally, no? Nadadagdagan naman po, no? Ang budget natin nadadagdagan din nominally. No, ibig sabihin hindi ito nakabatay no doon sa pangangailangan. Ilan ba yung kailangan nating classroom? Ilang teacher yung kailangan natin? Of course, taon-taon nagdadagdag tayo ng hindi bababa 10,000 guro, di ba? Pero ilan ba yung kailangan natin? No, yung issue ng class size, no po, yung class size po natin ay napakataas, isa sa pinakamataas sa buong mundo officially. No, ibig sabihin ito yung mga bagay na tignan po natin, no. So sabi nga po natin, pag sinuma namin yan, no, ang binabanggit po namin dito, no, may failure yung gobyerno to address this basic issues, no, these basic problems, no, of our education system, no. Pero no, may failure na naman siya, no, na basahin ito, no, ng honest na pagbasa, diba? Kaya ang solusyon na ibinibigay niya ay failed rin. No, so dalawang bagay, no, well, hindi na nirecognize ito mga basic problems na ito na existing sa ating education system and no ng tamang atensyon, no, yung dignidad, no, ng kanyang mga guro, no, yung kalagayan ng kanyang mga guro. Everything follows, no. Dalawang bagay ito, no, Sir Glenn, Sir Henry. Henry, no. Dalawang bagay po ito, no. Unang-una dapat yung formative years, no, yung kinder to grade 3 ay dapat palakasin talaga natin. Yung pinakamagagaling, pinakadedikado, lahat naman ng teacher sa Pilipinas magagaling at dedikado, no. Pero yung pinakamagagaling, diyan natin ilagay. At huwag natin pagsiksikin yung mga batang kinder at grade 1 sa mga classroom. Ang galing mo ron, sir. Sorry, mag-grade 3. Oo, ang galing mo ron, ha. So, yung pala, sir, talaga may pag-aaral na dapat yung stage na yun, yung talaga dapat, sir, focus dito, tutok dito sa ganung edad. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. At, lahat ng education experts po ay mag-agree po dyan. Alam naman natin yan. So po, yan eh. Kasi, bakit tayo may umabot? Well, sa inyo na rin naman ang gagaling, no? Sa media, halimbawa, no? Ba't umabot na grade 7 yung bata na hindi nakakabasa? Opo. Diba? May mga ganyang report, no? Gumawa ng documentary ng GMA tungkol dyan, diba? 10 years ago, diba? Grade 7, hindi nakakabasa yung bata. At hindi isang bata ito, ha? Ibig sabihin, hindi yun individual, no, defect ng bata or whatever, no, if we can call it defect, no. Hindi na yung problema individual, no. May problema po talaga, no. Bakit ganoon? Kasi hindi siya natuto magbasa mula grade 1 Grade 2 hindi pa rin, grade 3 hindi pa rin. Tapos pinaalis natin, no. Pinakyat natin ng promote natin ng grade 4. What would we expect? Opo. Diba? Tapos meron pang mga non-written, no, na policy ang field offices ng DepEd na ipasalat ng bata, diba? They took it literally, yung no child left behind, no? Anong mangyayari po, no? In the end, sinisisi sa mga teacher yan. Napaka-unfair, no? Opo. Tignan po natin yung buong system. Conducive ba yung ating classroom? Opo. Sapat ba yung learning materials na binibigyan ng gobyerno? Facilities. Opo. Yung support, no? May guidance counselor ba tayo? Meron ba tayo mga facilities sa eskwelahan, library, no? Kahit yung hugasan ng kamay, no? Yung water and sanitation facilities, kubeta, lahat po yan ay kailangan sa pag-aaral ng mga bata, no? Na hindi po na-provide ng mabuti ng ating gobyerno. And the top it all, yung mga teacher natin ay hindi po, hindi na-boost, no? Yung kanilang moral, no? Medyo demoralized ang ating mga teacher. Opo. Teacher Benjo, sa usapin naman po ng kasanayan ng ating mga guro, ng maestra at kahusayan sa pagtuturo, sir, meron po ba tayong mga seminar na makabago para madagdagan din po yung kaalaman ng ating mga guro, no, patungkol sa pagtuturo? Kasi nung bata ako, sir, pag mahina ang estudyante, nagre-reflect po talaga yan sa mga guro. May mga aminado po ba ang ating samahan na kulang na rin po tayo sa mga pagsasanay, sir? Magkaibang bagay po yan. Ano po? Well, I would like to say yes. No? Aamin naman po kami. No? Kung meron po tayo ng pagkukulang. No? Pero babalikan natin. Bakit nagkakaroon ng mga ganitong pagkukulang? Halimbawa po yung teacher. Bakit hindi niya nabibigyan, no, ng pagsasanay yung kanyang sarili? Diba, dapat nagbabasa siya, dapat ay nagre-research siya, dapat ay
lalo niyang pinagaganda yung kanyang craft, no, yung Opo. kanyang pagtuturo, yung mga Totoo. pero bakit hindi ganun ang nangyayari? Yun nga po. Diba? Kasi wala siyang oras. Wala nang oras. Itinali na siya ng Department of Education, no, itinali na siya sa napakaraming clerical, no, Yan. non-teaching related tasks, no, na kailangan niyang i-accomplish, no, simpleng performance rating, no, kinakailangan niyang mag-google ng mahabang oras. Lesson plan, kailangan niyang mag-google ng napakahabang oras. Hindi ganito yung kinagisnan ko, no, nung ako'y bagong teacher, no, nung 2022, medyo tumanda na din naman ako sa DepEd, no. Hindi rin ganito yung kinagisnan ng aking mga teacher ko nung ako'y nag-aaral, no. Ibig sabihin, ano po, no, ibig sabihin, yun nga yung binabanggit ko kanina, no. Nagpo-propose ng mga solution, no, ang ating education leaders, no, na hindi akma, no, doon sa problema. Ang problema natin ng mga bata hindi nakakabasa. Ang problema natin siksikan ng ating mga classroom. Ano ginawa ng DepEd? Yung mga teacher binigyan ng napakaraming tambak ng mga trabaho. So hindi lalong dumagdag yung ating mga problema kasi ganun niya tinitignan hindi niya tinitignan yung dapat sana ay mga importante ng mga factors, no. Masaklap, no, Sir Teacher Benjo, no, kasi pag yung ibang nakikinig dito, baka yung iba sa ating mga kababayan, ang tingin talaga nila ang may pagkukulang din si teacher, ano. Yun ang masaklap, sir, kung babatuhin din kayo dito, no. Well, hindi natin masisisi, no? Hindi natin masisisi kasi pag hindi naman maganda ang performance ng isang basketball team, di ba? Naalala mo naman nung nakaraan, di ba? yung coach ang sinisisi natin. Oo nga. Diba? Parang ganun din po yan. Kasi kung ganun din lang naman talaga, use that same principle, sisisihin namin yung DepEd Central Office. Yeah. Di ba? O yung aming management. Yes. So, yeah. Parang ganun. Of course, hindi naman to oras na panahon na sisisihan tayo, no? Okay. Kaya nga po, ang amin nga pong pinopropose, no? Dapat sa ating gobyerno, well, hindi naman ito sa DepEd lang, no? Kasi kailangan dito whole of government approach, diba? Sige. Halimbawa, ang issue ng welfare, ng teacher's welfare, no? Paano yung teacher ay nakakapagturo ng mabuti, diba? Dapat hindi siya nag-iisip ng pambayad niya ng kuryente. Hindi siya nag-iisip ng pambayad niya ng upa sa bahay, pambili ng bigas. No? Ganun ang mga teacher sa Vietnam. Hindi nag-iisip paano, kaya ang taas ng Vietnam. Wag na Singapore, masyadong ambisyoso tayo pag kinumpara natin ng sarili natin Singapore. Vietnam, halos pareho natin yan. Population-wise, GDP, no, history, no, halos pareho po natin yung Vietnam. Pero naiwan tayo ng milya-milya ng Vietnam. Pangalawa sila sa Singapore, di ba, dito sa Southeast Asia. Tayo pangalawa sa huli. Cambodia lang ang tinalo natin. Parang medyo nakakalungkot po ito, no. Pero tignan natin yung kalagayan po ng mga teacher, no, sa mga bansa na nagtatap sa education metrics. Okay, sir, ganito. Diba? Lahat ng teacher nila ay maayos ang kalagayan sa buhay, nakakapagpahinga ng mabuti, merong benepisyo ng pangkalusugan, merong bahay, no, nakakakain ng masustansya and everything, no. Tayo dito sa Pilipinas, lahat ng kailangan namin, ano, ng mga teacher, ikukunin namin sa napakababang sweldo. Isa tayo sa pinakamababa. Southeast Asia na lang, tayo ay pangatlo, no, sa pinakamababa, no, na pinapasweldo ng ating gobyerno. And lahat ng kailangan mo, no, pati yung dapat obligasyon ng gobyerno, pambili mo ng laptop, ng printer, internet, lahat yan ay galing doon sa sweldo mo. Diba? Magbibigay lang sa iyo ang DepEd ng 5,000 pesos for the whole year. Para daw yun doon sa communication at doon sa mga internet at doon sa mga papa-check up mo, no, sa medical, no. Hindi ganyan po sa ibang bansa, hindi po ganyan, ano po. Sir Benjo, parang inaamin mo na rin, Sir Benjo, sorry parang inaamin mo na rin na talagang medyo na ang teacher natin ay para bagang nanlalambot na, nawawalan na ng gana dahil ang pangit ng nagiging tulong o ayuda sa inyo ng gobyerno. Well, hindi po nagiging attractive ngayon, ano, yung ating teaching profession, ano. And that is a violation of the constitutional mandate, no. Na sinasabi po ng saligang batas natin dapat ay magiging attractive, no. Yung no, let me just quote, no, yung exactong word, no, nung saligang batas. Sabi doon, no, the state shall allocate, no, the highest budget, no, to education, and ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talent. Paano rin gagawin? Through adequate remuneration and other means of job satisfaction and fulfillment. That very provision of the Constitution,
ay ginawa para sa mga teacher. So, bakit niya sinasabing mataas ang budget sa edukasyon? Para yan sa mga teacher, para yung mga teacher ay masaya, para yung mga teacher naman a-attract yung pinakamagagaling na high school graduates natin na kumuha ng education courses. Pero hindi ganun ang nangyayari ngayon, di ba? Yung mga pinakamagagaling natin gusto maging abogado, gusto maging doktor, gusto maging nurse, no? Gusto maging vlogger, di ba? So, magaganda po yung gusto ng mga bata, di ba? So, bakit? Kasi mag-teacher kami, parang ano no? Parang niromanticize natin. Yung pagtuturo ay hindi kaya yaman dahil ito ay bukasyon. Tama naman. Diba? Tama naman. Alam naman namin yan from the very start. Pero hindi naman to sinasabi, no? Pag naging teacher ka, dapat kang magtiyaga. Oo nga. Because kung meron kang dapat pagtiyagaan, something is wrong. Bakit ka magtatiyaga sa isang bagay? Oo. Diba? Ibig sabihin, something is wrong. At dapat yung pagkukulang na yan, pinagkatiyagaan, quote and unquote natin, ay dapat mawala. Ngayon po, yun yung dahilan, no, Sir Henry. Teacher, kailan ang susunod na PISA? Kailan ang susunod na PISA? Hindi ko alam no, kung kailan ang susunod. Di ba 5 years yan? Hindi naman. Kasi 2018 yung nakaraan. 2018, 2022. Tapos, sir, alright, sige, moving forward, last na lang on my part. Anong nakikinita ninyo? Anong nakikita natin forecast? Kasi sir, kung yung sinasabi mo dadagdagan ng school facilities, i-address natin yung overcrowding. Sir, para bagang ang puputi na buhok namin ni Katandem Henry, sir, para bagang suntok sa buwan pa rin ito sa maraming paaralan Yes, no, hindi naman namin sinasabi. First, no, rationable naman kami. Hindi naman namin sinasabing bukas yan. Drastic change talaga yan no? Tapos na yung budget, di ba? Gradual. Ang amin lang, makita lang natin, ano, na talagang ang direction po ng ating gobyerno, umaasa kami. No? Umaasa pa rin, hindi naman nawawalan yung pag-asa. No? Kaya nga namin ina-engage ang gobyerno, no? Ang DepEd in particular, no? Umaasa kami, no, na ito po ay i-address. Kahit naman hindi naman biglaan kasi mahirap naman considering yung ating sitwasyon sa Pilipinas, mahirap na bansa lang naman tayo di ba? Pero ang problema nga natin, mahirap na bansa tayo pero kaya nating magwaldas ng salapi. Diba? Sa mga bagay na wala sa kwenta. Correct yan. Opo, pero bakit hindi doon sa mga napaka-ahalagang mga bagay? Diba? Pag sinuman natin, ayoko na munang tignan dahil ibang issue naman yan, diba? Pero pag pinag-aralan natin how the government spends its money. May question dyan. Bakit hindi binibigay sa mga dapat pagbigyan? So, matapos nito, Teacher Benjo, lumilitaw na malaki po talaga ang problema ng sistema ng edukasyon ng ating bansa mula sa kasanayan ng mga guro, sa pasilidad, at marami pa. Socio-economic challenges, sir. Agree ako doon. Curriculum natin, Sir Benjo, siguro dapat na nating baguhin, sir, no? Na akma sa makabagong panahon, sir. Yes naman po, no. Matatag ko. Agree naman po kami dyan, no. Gusto ko lang siguro, no, bigyan ng emphasis, no. Kasi pag sinabi natin hindi ba competent yung mga teacher natin, no. Hindi naman natin sinasabing hindi naman natin sinasabing ganun, sir. Ang binabanggit po natin siguro magkaroon ng sapat muling kasanayan yung ating mga guro dahil nagre-reflect din po kasi sa mga estudyante po natin. Yung tama po yan, no? Kaya alam mo, Sir Henry, no, actually mga teacher natin lahat naman yan pumasa di ba? Standard ng gobyerno ay yung ating licensure examination na kung pumasa, pero tama ka dyan no? Problema, no, pero nung pumasok na siya, no, doon sa teaching, parang na-demoralize siya, no, parang of course, no, merong mga pamamaraan, no, at yan yung dahilan kung bakit meron naman kaming organization, bakit may TDC. Yung pangalan namin, Teachers Dignity Coalition, di ba? We unite, no? To regain the dignity of teaching profession. Naalala niyo, di ba? 10 years, 20 years ago, 30 years, 50 years ago, ang teacher talaga, pag naglakad sa komunidad dyan, talagang halos yumuyuko yung mga tao, di ba? Maestro, maestra, ang tawag dyan. Sila yung counselor, no? Doon sa buong komunidad, di ba? Parang yun yung gusto namin ibalik, yung dignity of the profession. Tsaka yung niya, sir, yung kanyang dedikasyon sa trabaho, sir. Marami nga po sa mga guro ang hindi na po nakapangasawa dahil sa kanilang dedikasyon sa pagtuturo po.
Tama po, tama po yan. Opo, yan. Kaya ako, nag-asawa kagad ako no? Totoo yan, Sir Benjo. Sir Benjo, magpapasalamat kami ha. Sir, enjoy the long weekend. Thank you, sir. Good night po sa inyo. Opo, actually, meron pa kaming activity Yan. dito, no? Meron kaming teacher leaders camp, no? Kami rin, sir, meron Kaya, dito. Kasama yan sa pinag-uusapan ko. Yan. Sige, salamat. Good night, sir. Yes, maraming salamat. Yan, Kapuso Katandem, Teachers Dignity Coalition Chairperson, Teacher Benjo Basas. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.